Sa iba pang balita, bukod po sa pag-uga ng lupa, dapat din daw paghandaan ng mga taga Metro Manila ang tinatawag na liquefaction sakaling tumama ang The Big One. Ito po yung biglaang paghina ng mismong kinatitirikan ng malaking bahagi ng Kamaynilaan. Ang mga lugar na apektado nito, alamin sa balitang hatid ni Cedric Castillo. Mga eksperto na ang nagsabi, higit na mas mapinsala sakali mang maganap ang isang magnitude 7.2 na lindol sa Metro Manila kung walang ideya ang publiko sa magiging resulta habang at pagkatapos ng pagyanig. Maliban sa pag-uga ng lupa, sunog, guho at iba pa, isa rin sa pinangangambahang dulot ng paggalaw ng Valley Fault System ay ang biglaang paghina ng mismong kinatitirikan ng malaking bahagi ng Metro Manila, liquefaction. Lugar na mabuhangin at mababaw ang tubig na solido ito bago lumindol ay parang ang kilos ay parang likido or liquid habang lumilindol. Kumbaga, lumalambot yung lupa. Sa kaila-ilaliman ng buong Metro Manila, adobe ang matatagpuan. Papunta sa bahaging Manila Bay, pababa ang slope o mas malalim ang adobe kumpara sa gitnang bahagi ng Kamaynilaan. Dahil naman sa naging paggalaw noong unang panahon ng Valley Fault, mas mababa rin ang bahagi ng NCR na nakaharap sa Laguna Lake. Sa paglipas ng panahon, natabunan ng buhangin ang mas mabababang lugar na ito. Kaya kung pagbabasihan ng Liquefaction Hazard Map ng PHIVOLCS, makikita ang mga lokalidad na malapit sa Manila Bay tulad ng Malabon, Maynila at Pasay at ang mga nakaharap sa Laguna Lake gaya ng Marikina, Pasig, Pateros at coastal area ng Muntinlupa. Mas mataas ang posibilidad ng liquefaction. Kapag gumagalaw yung mga butil ng buhangin, may pressure yung tubig, ang tendency ngayon ng tubig ay lumabas. Lalabas siya sa ibabaw para magkakaroon ng fountain ng tubig sa kakasama buhangin. Sa videong ito mula sa PHIVOLCS, makikita ang epekto ng liquefaction sa isang gusali. Habang yumayanig ang lupa, tumatagilid at dahan-dahang lumulubog ang gusali dahil sa paggalaw ng buhangin. Sa pagtigil ng lindol, huhupa na rin ang proseso ng liquefaction. At dahil bumaba at mistulang napitpit na ang buhangin, siya namang posibleng pag-angat ng tubig na nasa ilalim. Sa ibang bansa tulad ng Christchurch, New Zealand, noong 2011, ganun din, parang pareho sa Maynila yon na may mga malambot na parte. So yung tubig sa ilalim ay lumabas at bumaha ang mga lugar. Posibleng ang bahay o building ay bumaba o di kaya ito magilid. Ang mga kalsada ay pwedeng magkaroon ng pagbitak. Paglilinaw ng PHIVOLCS, hindi tulad sa mga fault kung saan hindi pwedeng magtayo ng istruktura sa mismong ibabaw. Sa mga lugar na may high risk ng liquefaction, pwede namang makapamuhay ng ligtas. Pero dapat i-consider mo yung mga panganib pag nagtayo ka, tulad ng baha, malakas na pag-uga sa liquefaction. At tingnan mo kung ano yung engineering intervention na pwedeng magamit. Cedric Castillo, GMA News.